sa pagpapatuloy ng pagdinig ng foreign relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos hinggil sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay patuloy rin ang debatihan hinggil sa mga detalye at basehan ng naging aksyon ng pamahalaan hinggil sa pagsuko kay FPRRD. Hindi pa rin magkasundo ang bawat panig hinggil sa mga detalye sa kung ano ang pinagbasihan ng pagsuko ng pamahalaan sa International Court. Ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kanilang parehong pinagbasihan ang Section 17 ng Republic Act 9851 at obligasyon sa Interpol hinggil sa aksyon sa pag-aresto kay FPRRD. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, tila nagkainitan sa pagitan ng mga resource person at committee panel ng pagdinig, bunsod ng pagkakaiba-iba ng mga opinyon at interpretasyon patungkol sa naturang paksa. Sinabi mo na nga na hindi niyo recognize yung jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, from DOJ. Ilang bisis mo sinasabi noon, Madam Chair, na hindi na recognize. Ako pa, i-recognize ko na ako mismo ang kinakasuhan. Meron na nga, gobyerno na kayo. Kayo na nagsasabi na hindi nyo na-recognize. Bakit ako pa mag-recognize? Meron po kasing residual powers ang ICC eh. Yung po Sabi yung ninyo, isang taon lang yung residual power. Oo, So, pero bakit 2019 to 2020 yung buong ano ho, bilang yung yun? buong panahon na dumaan mula 2011 hanggang 2018, ito po ay panahon na meron pong jurisdiction ng ICC sa ating bansa, sa ating mga citizen. Pagdidiin pa ni Remulla na habang saklaw pa ng ICC ang Pilipinas, kanila nang binigyan ng due process ang mga individual kung saan ito ay laban sa nasasakdal at hindi laban sa Estado. Sa pagpapatuloy ng diskusyon, hindi naman naging kumbinsido ang panel sa mga naging tugon ni Special Envoy for Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao, kaya't naghain ng motion ang komite na siya ay i-cite in contempt. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Senate President Francis Chis Escudero kung saan kanyang tinanggihang pirmahan ang naturang contempt order. Dahil dito pinalaya rin sila Lacanilao alas 9 ng gabi dahil batay sa panuntunan ng Senado, ang isang committee chairperson ay hindi maaaring mag-utos ng pag-aresto o pagkulong sa sinumang resource person na binanggit sa contempt, liban na lamang kung ito ay naprubahan ng Senate President. Pagigiit ng senador na tila ang rules na ito ay isinantabi at nakalimutan ni Senator Marcos at kanyang pinayuhan na iwasan na gamitin ang Senado bilang plataporma para sa kanyang mga layunin sa politika. Samantala, ang naturang pagdinig ay hindi nagkaroon ng malinaw na pagtatapos, bagkus ay hihintayin ng hatol ng Korte Suprema hinggil sa desisyon nito sa paksa, bunsod na rin ng magkakaibang interpretasyon ng bawat panig. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.